Okay, good day po sa ating mga pas, mga taga-transport pa, mga ka-client. So, ayan, subukan natin mag-vlog dahil tanghali na. So, kakakain pa lang natin. Ngayon lang tayo lumabas kasi medyo gabi na tayo dumating kagabi, inantok tayo. So, medyo pahinga rin. Ayan, nakita ko yung booking, medyo mababa pa kasi alas 12 nga. So, tapos natin kumain. So, ayan yung paligid natin. Yan, medyo nasa Bagong Barrio tayo. So, subukan natin mag-vlog at magbibigay tayo ng mga comments doon sa mga customer natin na nagbo-book na medyo yung mga booking na alam nyo yun, yung booking na nakakainis, pero hindi naman talaga siya nakakainis, pero nakakainis din minsan kung medyo masama yung mood mo. Kasi tulad niya, may nabasa ako na rush daw, please pakirush po. Tapos nakita ko po naka-polling lang siya. Patay tayo dyan, di ba? Naka-polling tapos pinararas. Grabe naman si customer pagka ganyan. So ayan mga ka-client, tignan nyo yung mga kasama nyo, wag nyo nang gagayahin. Di ba? Napakahirap yung mga gano'n na naka-polling tapos pinararush niya. So sana man lang nagbigay siya ng priority at tapos sana man lang binook niya sa priority tapos pinararush niya, pwede yun. May possible pa yun na matupad yung kanyang wish. Kasi kung magwi-wish ka ng rush tapos naka-polling lang, mako, patay tayo dyan. Isa pa yan sa mga pinoproblema ko minsan, na dami na natin pinoproblema tapos yung problemahin pa natin yung mga ganyan, diba? Nakakainis yun bilang mga delivery riders tapos merong ganyan mga booking na parang pakaramdam namin lang, hindi naman sa dinadown ko yung mga customer na iba, kasi malay natin baka ayun lang pagkakaintindi nila. Pinararas niya pero pwede siya mag-polling, pero isipin po natin na pag nag-polling ka, ibig sabihin talaga niyan, huli talaga yun yung delivery mo. Hindi, walang ganon walang ganon na magpo-polling ka tapos uunahin sa'yo. Siyempre hindi, trabaho to eh. Siyempre gusto rin natin kumita sa pare-pareha. So sana isipin din natin. Tapos meron din nagbubuk na sabi niya, sana po makarating na to sa oras na to. Tapos tinignan ko yung oras, wala pa isang oras. Tapos kailangan na doon na yun, mas matindi pa yun sa rush kasi may oras talaga siya. So napakahirap nun. So yun, sa akin hindi ko talaga ina-accept din minsan yun, kasi baka ma-hassle pa ako. Alam mo naman pag nagde-deliver tayo, iwas hassle tayo. So chill lang tayo dapat. Huwag tayong kumuha ng mga pampahirap sa buhay. parang ano din yun, asawa. Hindi ba kukuha ka ng asawa tapos pahirapan mo buhay mo? Charing. Napakahirap nun. So ayan yung yung mga kaganapan minsan doon sa mga nagbo-book na minsan hindi ko alam kung hindi nila intindihan o kaya sinasadya nila. So maaring ganon. So ayan yung mga dapat nating iwasan para mas mabilis makuha yung ating mga booking. So meron din namang naka-priority siya, pero sa akala niya pag naka-priority hatid mo agad. Walang ganon. Kapag sinabing priority, dapat may kasabayan, kasi otherwise kung walang kasabayan, dapat niyan special yun. Special yung delivery na yun, kasi usapan priority lang. Pag priority, sa halimbawa 3 yung deliver niya, mauuna ka i-deliver. Sisikapin ng driver yun na unahin ka. Yun lang yung yun lang yung pinaka guide doon, na mauuna ka sa lahat ng deliveries. So ayan yung yung naka-priority. At dun sa mga naka-regular naman, so pag regular, syempre pag regular, adjustable naman yung kung pwedeng unahin o pwedeng ihuli. Depende na yun sa driver, o kaya depende na rin sa layo kung saan siya kung saan mas komportable si driver na unahin ka o kaya ihuli ka. So maghihintay ka pa rin. So wala pa talaga assurance na kapag regular ka, mauna ka o kaya maaring mahuli ka pa rin. So yan yung depende kasi sa driver yan, depende rin sa booking yan kung saan ka nakahilera. Mamaya malayo ka, natural huling huli ka talaga. Pero kung nag-priority ka, pwede kang unahin and then babalik si driver pabalik. Parang ganon. Ayan ang mga tips doon sa mga
driver o kaya sa mga customer na medyo nahihirapan po umintindi. So ayan yung mga pagkakataon na dapat natin intindihin. So meron din akong minsan na encounter na sa toll fee naman, pinagtaluhan namin yung toll fee kasi sabi niya kasama na raw kasama na raw doon sa delivery fee. So sabi ko naman hindi po ganoon. Yung delivery na po yun, parang deliver lang po yun, hindi kasama yung mga toll gate yun. So depende sa inyo kung padadaan niyo ako sa toll gate, tapos kayo magbabayad. Hindi yung pwedeng gusto niyo na padadaan niyo ako sa toll fee ay sa toll gate tapos ako rin magbabayad. So walang ganon, hindi ganon. Dapat kung gusto niyo wag akong padaanin, mag-note na kayo kagad para doon pa lang alam na ni driver na hindi kayo magbabayad ng toll fee. So parang binibigyan nyo na siya ng tips na hindi ako magbabayad, kaya huwag nyo kunin to kung hindi kayo dadaan ng toll fee. So ayan po, ibig sabihin lang hindi ako magbabayad ng toll fee, so bahala kayo kung saan kayo dumaan, nasa inyo yan. So sa amin kasi mga driver, lalo na kung halimbawa puntang Muntinlupa, napakahirap ng mga service road na yan. Yung service road na papuntang Muntinlupa, balikan, napakahirap po sa totoo lang. Tagal ko nagdadrive, pero pag dumaan ako dyan 2 oras, minsan 3 oras, napakahirap. So sana maintindihan ng mga customer yan na pag dumaan kami ng service road, doble lugi talaga kami, sa totoo lang lugi kami sa oras, sa gasolina. So walang mangyayari sa aming pagde-deliver, wala kaming maiuwing kita pagka gano'n ang nangyayari. Ayan ang pakahirap sa aming mga driver na minsan hindi naiintindihan ng mga customer. Yan po yung mga hinaing namin mga driver. So isa pa, isi-share ko rin yung minsan yung, di ba minsan merong mga na sabi, pagdating mo doon sa pick up, meron palang sasakay na tao. So share ko lang, napakahirap sa aming yung mga ganong sitwasyon, kasi alam nyo nung pag kinancel namin yung booking na yon, particular na booking na mayroong tao, tatamaan yung ratings namin. So bababa rin yung ratings namin pag kinancel namin. Pero pag in-accept naman namin, mahirap din kung halimbawa halimbawa may maaksidente, hindi naman sa hinihingi natin, may aksidente tapos may tao pala kaming karga. So talon-talo kami doon kasi maaaring ma-impound yung aming sasakyan, kasi bawal po sa amin magsakay ng tao. Kaya lang minsan napipilitan kami magsakay kasi nga yun nga may cancellation na ratings. So bababa talaga yung ratings namin. So ayan ang mahirap sa aming mga driver doon, terms doon sa may tao. Bukod pa pag may tao kang isinakay, alangan namang magdo-double booking ka pa, o kaya ilalagari mo pa yung tao doon. Pero nakakahiya din naman, di ba? So para nangyayari doon, pag magsakay ka ng tao, hindi ka na makakapag-double book. So ayan yung isang sad reality sa aming mga driver, na mahirap para sa amin ang mayroon ng sakay na tao. So mahirap din sa amin ang mag-cancel kapag may sakay na tao, dahil tatamaan din yung aming mga ratings. So ayan po yung isa sa mga masakit na reality bilang delivery riders, na minsan napapagsamantalahan talaga ng mga customer na hindi naman sila nagno-note na mayroon pala silang isasakay, o kaya sasakay sila, sasabay sila, tapos bigla lang silang aakit sa sasakyan. Kasi sa amin, ako personally, ayan ang nangyayari sa akin. Minsan pagka mayroong sabay na tao, pag mainit ang ulo ko, sa totoo lang, pag mainit ang ulo ko, sabihin ko talaga na bawal po sa amin magsakay, which is tama naman talaga yun. Di ba lang i-ratings niyo ako ng mababa, basta ayoko nang nagde-deliver ng parang may lawag sa loob ko minsan, kasi parang pakiramdam ko nangiisa na to si customer. Biro mo, minsan ang pala niya, ang kadalasan kasing mayroong tao, yung mga lipat bahay. So pag may lipat bahay, kadalasan may taong sasabay dyan na hindi naman sila nagno-notes. Samantalang pag naglipat bahay sila 2,000, tapos pag naglipat bahay sila nasa 400 lang, ganyan, tapos may tao pa 3. So parang iniisa nila yung driver, kasi ba naman sabihin nila, sir, ako magdadagdag ako, sasabay ako. Pero yung tama naman, yung pwede namang kumita si driver, hindi yung iisahan nyo na ang dami-dami yung isasakay, tapos hindi na makakapag double booking, tapos sasabay pa kayo. Ayun ang masakit sa aming mga driver. So minsan talaga, sa totoo lang, mga ilang beses ko na itong ginawa, na
pagplating ko sa pick up, ang dami pa niya, sabihin niya, sir, ano lang to, isang pum lang, kadalasan may ganun isang pum, electric pan. Tapos pagdating mo, bukod dun sa pum, ang daming sako-sakong plastic na mga gamit nilang dami lahat ba. Ibig sabihin, lipat bahay talaga siya, tapos sasakay pa, tapos sabihin, sir, magdadagdag din ako 100. Sabi ko, ay bawal po sa amin pagka ganyan. So ayan, sa totoo lang, napakahirap sa amin mga driver. So pagka ganyang lipat bahay, hindi talaga kami kumikita diyan, sa totoo lang. At delikado pa para sa amin mga driver na pasakayin kayo, kasi in case lang na may mangyari sa amin na hindi maganda, ba nagbangga yung sakyan na, tapos inimbestigan, tapos nagsakay tayo ng tao, sa totoo lang may impound yung sakyan natin. So ayan yung mga consequences na dapat talaga natin iwasan. Pero minsan napapasubo tayo dahil minsan may mga at-risk na talaga yung mga ratings na hindi na pwedeng mag-cancel, kaya sasakay niya talaga, di ba? So ayan lamang po yung masakit na katotohanan. So sa akin balang isang delivery riders, ayan lamang yung mga pakiusap po. Sana wag naman natin samantalahin yung mga driver. So lumaban po tayo ng patas, so para pares tayong kumita at pares tayong makatulog ng mahimbing. So ayan lamang po, maraming salamat, at sana po sa vlog na ito meron tayong natutunan at meron tayong ma-share doon sa ating mga kasama na ganito po talaga ang mga dapat at hindi dapat gawin. So thank you very much and good day po sa ating lahat, and see you soon. Thank you.